after mailagay yung 3, 1, tsaka yung 3 parallel dun sa kanyang length, yun namang measurement nito. Mula dun sa itaas nito, i-offset ko siya by 1.75. Tapos, yun dun sa may itaas naman, lalagyan ko ulit siya ng sukat. Mula dito sa sinumper natin kanina hanggang dito, ang sukat niya ay 24.21. Escape ko muna. Okay, so, pwede unahin ko muna yung 1.75 bago yung 24.21. Okay, so, ito yung line. I-offset ko by 1.75. Baba. Okay, so, meron na siya dito na linya. Titrim ko lang yan. Okay. Pagkatapos, yung 24.21 naman. So, ito yun. Titrim ko muna yung line. Okay, tapos, in-mirror ko itong 45 degrees na ito. Lagi sa midpoint ng line. Okay. Tapos, ang measurement nito, DLI ko ulit. Hanggang sa taas. Mula dito hanggang dito na naka-vertical ay 3 millimeters. Magsisimula siya dito sa line ito ng cup. So, ibig sabihin, ito yung line na ito ng cup. I-offset ko siya by 3 millimeters. Okay, so, ibig sabihin ay yun yung magiging taas. Okay. I-extend ko muna itong line na ito hanggang dito. Tapos ay lalagyan ko ng sukat. Alisin ko muna ito. Mula dito hanggang dito, ang sukat niya ay 3. Tapos mula dito hanggang dito ay 2.5. Okay, so mag-offset ulit ako ng 3 millimeters. Mula dito, sakto siya dito sa dulo ng chamfer. Tapos, dapat ay yung layo nito ay 2.26. So, offset ko ulit siya ng 2.26. So, hanggang dito dapat siya. I-erase ko muna ito. Check natin.
Mula sa dulo ay 19.87 dapat yung sinakop ng cup. Okay, so, itong line na to ay offset ko ng 19.87. Okay, may discrepancy yung ating ginawang cup. So, ibig sabihin, yung ating ginawang cup ay kailangan i-extrude or press pull ng itong measurement na to. .87. So, punta natin yung ating 3D. O-orbit muna siya. Ang ipapress pull natin ay itong part na to. Sabi ko nga ay 1.87. Parang lumiit. Ulitin natin. Press pull. Okay. Check natin sa right side. Move ko to from center niya. Lalagay ko dun sa bagong measurement. Tapos, itutuloy wireframe ko siya kung exact. So, yan. So, babalikan natin ulit yung paggawa ng body. Okay, so ito, resolve na natin. Erase ko lang. Tapos ay extend. Tapos ay trim. Okay. Alisin ko uli yung mga measurements. Balik tayo dun sa loob. Okay. Yung sa chamfer, lalagyan ko uli ng measurements. Bali, ito ay 1.18, 0.82, 0.25. Okay, so lagay natin yung measurement.
itong line na to. Tapos mag-offset ako. Ito yung i-offset by 0.18, tapos 0.82, tsaka 0.25. So, offset 0.18 muna. Okay. Tapos, clear. 0.82. Okay, tapos 0.25. Tapos, balikan natin ulit. Alisin ko na. Okay na yung 0.25, 0.18, tsaka 0.8. Erase ko muna. Ito namang height nito. BLI ulit. Mula dito. BLI. Mula dito hanggang dito ay 1 millimeter. Tapos, mula dito hanggang gitna lang ay 2.75. So, extend ko muna ito. Tapos, offset ako by 1 millimeter. Pababa. Tapos, ay 2.75. Dapat ay mapupunta sa gitna. Mamali ako ng offset. Okay, so mula dito, offset ng 1 millimeter. Pababa. Tapos, 2.75 dapat yung mabigat. Dapat ito pag in-offset ay mapupunta sa gitna. Okay, so check natin yung line. Okay, so napunta nga siya sa gitna. Tama yung okay. So, ito naman, lalagyan natin to ng angle. Bali, naka 45 degrees. Simple yung measurement. Dahil measure yung angle. So, 45 degrees. So, ibig sabihin, pwede natin copyhin. Okay, so, yung 45 degrees na linya ay dito ilalagay. Check natin sa drawing, tama dito sa linya na to. So, magka-copy na tayo. Copy. Isa-select ko tong 45 degree line. Enter. Base point, pwedeng end, or intersection, kung yung intersection yung nakuha nyo. Tapos, ilalagay dito.